pinasalamatan ko ang Diyos sa buhay namin mag-asawa dahil po, yun, nagkaroon po kami ng bagong cellphone. Pinangarap po namin kasi na Like, kasi cellphone share, ng sister ko, ano na siya, hindi na siya ganun ka, basta madali na siya malubat, matagal mag-charge, amen. At nangarap po kami yung dalawa na magkaroon kami ng bago na cellphone. So ako po muna yung nauna dahil kailangan ko sa trabaho. Amen. Kasi yung cellphone ko din ay madali na rin po siyang malubat. So, nung nakaraan, nagkagulo sa yung mga amo ko, tinatawagan nila ako. Kasi yung cellphone ko pagdating ko, naka-charge yan. Kasi nga lobat. Eh, ang tagal niyang mag-charge, almost 6 hours, ganun. Grabe. Kaya, pag tinatawagan nila ako, hindi ko sila masasagot. So, yun. Nung nung naisip ko, sabi ko, ma'am, pwede kaya ako bili ng cellphone. So, yun. Binigyan nila ako agad, pagbili ng cellphone. Kaya, ito rin ang gustuhan. Sabi ko, hindi lang ako gagamit nito, kundi gagamitin ito sa video sa church. Amen. So, kaya yan. Maraming salamat sa Panginoon dahil na-provide. Amen. So, salamat din po sa mga pagpapala, himala ng Panginoon. Dahil po, syempre, ang Diyos po ay hindi po nagpapabaya sa ating po mga anak niya. Amen po. At araw-araw po, almost every day po, blessing po sa aming mag-asawa. Amen. Dahil po ang Diyos lagi po nagpapadala ng suporta. Amen. So, bagamat 2 araw lang po yung sahod niya, pero po pinupunan po ng Lord. Amen. Sa buhay ng mga taong ginamit at hinipon niya. At talaga mabuti po ito. Ito na po ang mga pangako ng Diyos. Hindi na po ito bago sa atin mga Bible readers. Amen. Pero lagi pong sinasaliwan ng Diyos ang kanyang mga salita. Amen. Ito po sa Matthew 6:25-27. Amen. Sabi po dito, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit sa mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? 26, sabi po dito, masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaani man o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Amen. Pupunin po ang Diyos sa bahay sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. So, malinaw po na sinabi doon, huwag daw tayo mabalisan. So, amen. Punin ng Diyos, bagamat sa buhay na ito, maraming kabalisahan. Amen. Marami po tayong mga intindihin. Amen. Pagpunta ka na lang sa church, mayroon pa mga, di ba, mga hadlang. Amen. Pero, alam niyo po ba, sa ating buhay, habang tayo nag-aaral, habang tayo nagtatrabaho, nagninegosyo, amen, hindi po masama yan, kailangan po natin yan. Pero kung nagsisikap ka, mas makasunod, amen, nagsisikap ka na dumating sa araw ng gawain, nagsisikap ka na sa araw ng linggo ay dumating ka, amen po, yun po ang gusto ng Diyos, amen, at ang lahat ng itong mga kanyang mga sinabi, kanyang mga pangako, ito po ay ating mararanasan. Amen. Katulad po sa pag-testimony kanina, wala naman na Sister Rachel, talagang nakaka-inspired no, yung kanyang testimony. Amen. Dahil po, na-recall, kumbaga na-review yung ating buhay noon, di ba? Kung paano po tayo tinawag ng Diyos, kung bago po tayo nakarating sa church na ito. Amen. Kaya, iba, huwag daw po tayo mabalisa kasi ang Diyos na nasa langit, amen, ang siyang magbibigay niyan. Amen. Dahil po lahat ng yan ay nanggagaling sa Kanya. Yun nga lang po talagang tinitesting niya tayo sa kabila ng ating, di ba, sa kabila ng mga nararanasan mo, hektik ang schedule mo sa school, hektik ang schedule mo sa trabaho, sa negosyo mo. Yun, may mga ganun talagang times eh. Katulad ng Huwebes, di ko talaga naalala na hermeneutics, purihin ng Diyos. Sabi ko, nakalimutan ko talaga na sa sobrang, ang isip ko kasi, di ba, ang laki kasi ng halagang pagka ako na-scam, amen, pero hindi hahayaan ng Diyos na na-scam tayo, amen, dahil po, talagang inaalaw ng Lord
na delaying tactics ni Satanas yun eh. Pero ang gusto ng Diyos, nakita niya na susumikap ka. Amen? Na meron kang pupuntahan, hindi na lang kasi pupunta ng church, di ba? May mga gawain, merong, di ba? Buhay na natin yan. Amen? Kaya purihin ang Panginoon dahil po yung kanyang mga sinabi dito na huwag kang mabalisa sa inyong susuotin na kakainin dahil tayo mahalaga kaysa ibon, di ba? Yung mga ibon nga daw hindi nagtatrabaho, hindi nga sila di ba, nagtatanim, pinapakain ng Diyos. How much more po tayo na tayo po, mas higit po tayo sa mga ibon. Amen? Kaya po ang Diyos, dahil po ang Diyos ay pag-ibig, mahal po tayo ng Diyos. Ang lahat po ng ating alalahanin, di ba? Inaalala na ng Panginoon, di ba? Sabi sa 1 Peter 5:7 na pagkatiwala natin sa Kanya, lahat natin kabalasahan. Amen? Dahil siya po ay nagmamalasakit sa atin. Amen? Ang Diyos po ay malaki po ang malasakit sa atin dahil nilikha niya tayo, mahal niya tayo. Amen. Amen po. Dahil po ang Diyos po ang nagbigay sa atin ng buhay. Hindi niya po tayo hayaan na kung ano po yung ating mararanasan ay hanggang doon na lang po tayo. Ang gusto ng Diyos, mararanasan mo yan, sumunod ka lang sa Kanya, magpatuloy ka kung ano po yung Kanyang pinapagawa sa iyo. Kung ano po yung ministry mo, kung saan ka nilagay ng Diyos, doon ka lang, huwag kang umalis. Kahit nasasaktan ka, nagkakasakit ka, amen? Kahit na ano pang nangyayari sa buhay mo, nariyan ka, nakaupo, nakikinig, gumaganap ng tungkulin mo. Amen po, purihin po ang Diyos sa buhay. Napakabuti ng Diyos dahil po, nung iniisip ko, sabi ko, ano kayo magandang mga pangako na naman, sabi ko, Lord, ano po ba magandang pangako? Kasi ganun po ako pag nagkaano ko ng mga salita ng Diyos, pag mag-iisip ako, sabi ko, madalas po kasi ako na pag nagpahinga ako sa school, nag-iisip ako, sabi ko, Panginoon, magkatayo na naman ako ng pangako, so ayoko naman po na nanggagaling sa akin. Yung ako lang po ang dami po ako nahingi sa Kanya. So, yung mga, itong verse na to, lagi na pinapaisip sa akin. Pero naghahanap po kasi ako ng confirmation. Yung pag nagbabasa ako sa timeline ko, nakita ko ulit siya. Sabi ko, ito na lang kaya. Sabi ko, maganda kaya talaga ito. Sabi ko, makaka-relate kami lahat. Amen? Kasi related po talaga sa buhay natin. Lahat po ng ating mga nababasa sa Biblia, ito po ay nangyayari nagaganap sa ating buhay. Amen po? Amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Salamat po ng iba, pero salamat sa Diyos at nandyan kayo, nananatili kayo. Amen? So, yun, ang sabi ng Diyos ay higit tayo sa ibon. Amen? Amen. At di ba, alam naman po natin, di ba, sa Awit 37 verse 4, na sa Diyos natin hanapin ang kaligayahan. Amen? Dahil ayaw ng Diyos na malungkot tayo. Amen? Ang kaligayahan po ay nasa Diyos, wala po sa tao. Wala po sa amo. Amen? Wala po dito sa mundo. Amen? Dahil po ang kaligayahan natin ay nasa Diyos. Amen? At ang ating mga pangarap, sa Kanya po natin hanapin. Amen? Siya po ang magkakaloob nun. Kaya po tayo ngayon naririto dahil po ang Diyos po, kalooban po ng Diyos ang lahat ng ito. Amen po, so purihin ng Diyos na buhay na talagang alam naman po natin sa ating buhay, di ba, pangako niya na huwag tayong mababalisa. Lahat ng ating kabalisahan ay ating pagkatiwala sa Panginoon. Amen. Dahil merong Diyos na meron ng Diyos na nakatingin. Hindi pa po natin nasasabi, hindi pa natin hiningi sa Kanya. Amen. Alam niya na po ang ating pangangailangan. Amen. Inaantay niya lang po ng Diyos na humingi ka, lumulog ka sa Kanya. Ang panalangin, di ba? Lagi po tayong manalangin. Amen. Dahil doon po tayo nakakausap, doon po narinig ng Diyos yung ating mga hinaing. Amen. Lalo-lalo na po kung nakikita ng Diyos na talagang nagsisikap ka. Nagsisikap ka at ako na makasunod sa Kanya. Amen. Dahil wala po talagang imposible sa Panginoon. Buhay ang Diyos na talagang
basta nakikita ng Panginoon kung paano ka nagpursige sa buhay na ito, nakasunod ka kahit hindi tayo karapat-dapat sa Kanya, ginawa niya tayong karapat-dapat. Di ba? Yung kanta kanina, no? Lahat ng pangako ng Diyos, amen? Dakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Wala pong kapantay, kaya po tayo narito, dahil binibigyan pa po tayo ng chance ng Lord, dahil para po ang mga pangako niya ay atin pong matanggap. Amen. Dahil kung mayroong Diyos na nangako sa iyo at sa akin, na hindi ko siya magpapabaya kahit naman sa ating buhay. Amen po. At po yun ang Diyos sa buhay, no? Salamat sa mga samdarat po, sa mga aspiring na mga salita ng Diyos. Amen. Dahil po, siyempre, hindi naman natin talagang makontrol ang ating buhay. Meron minsan tayo nanghihina. Amen. Pero pagka tayo nakapagbasa ng Bible at atin po nakausap ang Panginoon, na-reverse yung ating kumbaga na mawala. Amen. Kasi nga sa kabaguran, minsan nakakaranas tayo ng kabaguran. Natural po yun kasi nasa katawang lupa tayo, pero ang hindi po natural ay nakalimutan na po natin ang Diyos sa ating buhay. Amen po. Dahil po ang Diyos na ating pinaglilingkuran, napakabuti, na wala pong kapantay yung pag-ibig niya. Alam niyo po ba yung mga awit ng pangako, yun po yung pinakapag-paborito kong kanta. Dahil po, di ba, sa umpisa pa lang, tayo umaasa, di ba? Lalo na yung chorus. Napakabuti ng isang pag-ibig. Talagang di tayo sukatin ng pag-ibig niya. Hindi sa ating buhay. Kasi po kung hindi po tayo minahal ng Diyos, hayaan na lang na po tayo mapariwara sa labas, mag-bisyo, di ba? Pero kung mabuti ang Panginoon, hindi po siya nagpapaybaya sa lahat ng oras at panahon. At lahat po ng ating pangangailangan ay Kanya pong prinubay. Amen? Wala pong, tingnan niyo po maraming mga pinagpaga at marami pong nailigtas, di ba? Kasi po, mabuti ang Diyos. Yun po ang mga pangako ng Panginoon. Ang sabi po niya, di ba, na ang sabi po niya, huwag tayo mababalisa sa ating mga pangailangan, sa ating susutin, darating. Amen. Dahil po ang Diyos ay hindi po nagpapabaya kailanman. Amen po. Yun lamang po. Ibigay ko na po tayo sa buhay ni Brad Boy.